Ang Panginoon ang siyang nagligtas sa akin. Mabiyayang araw ng Linggo kapanalig, ipinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan nina San Pedro at San Pablo, mga apostol. Kapistahan din po ni Santo Papa Leo XIV, kaya't ipanalangin natin siya. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na natin ang Ebanghelyo ngayon. Pumunta si Jesus sa may dakong Cesarea ni Filipo. Tinanong niya ang kanyang mga alagad. Ano ang anak ng tao para sa mga tao? Sino ako para sa kanila? May nagsasabing si Juan Bautista ka. May iba pa nagsasabing si Elias ka o si Jeremias o isa sa mga propeta kaya. Ngunit sino ako para sa inyo? Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Mapalad ka, Simon Barjona. Hindi nga laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, at sa batong ito ko itatayo ang aking iglesia, at hinding-hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang itali mo dito sa lupa ay itatali rin sa langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Mahilig ka rin ba pumunta sa mga matataas na gusali o yung mga skyscrapers? Tunay ngang nakakamangha ang tanawin mula sa itaas ng mga gusaling ito. Subalit kung tutuusin, mas nakakamangha kung paano naitayo at nananatiling matibay ang mga ito. Sinasabi na lahat ay nakasalalay sa pagkakalatag ng pundasyon. Dito nakikita kung gaano katatag at tatagal ang isang istruktura. Sa araw na ito, ginugunitan natin ang sinasabing dalawang haligi ng simbahan na itinatag ni Kristo, sina Apostol San Pedro at San Pablo. Narinig natin sa Ebanghelyo ang confession ni Pedro kay Jesus bilang Mesiyas. At pagkatapos, dito sinasabing ipinagkatiwala ni Jesus ang pamamahala sa kanyang simbahan. Nababanaag ang katotohanan ito sa pangalang ibinigay ni Jesus kay Simon na tinawag na Pedro. Mula sa pangalang Cephas, na ang ibig sabihin ay bato. Kaya sinabi ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Alam natin hindi literal ang ibig sabihin ni Jesus dito. Mula sa katauhan at pagiging apostol ni Pedro, dito matatayo ang simbahan. Kasama ang binigay kay Pedro ang kapangyarihan na magpatawad at magbulid ng mga kasalanan at ang susi ng kaharian ng langit. Sa kabilang banda, makikita natin si San Pablo na unang nakilala bilang Saul, isang relihiyosong Hudyo na sa kanyang pagmamahal sa kabanalan, inusig niya ang unang mga tagasunod ni Kristo. Subalit nagpakita sa kanya si Jesus sa daan patungong Damasco. Ang tagpo na ito ang nagdulot sa kanyang conversion o metanoia. Mula noon naging masigasig na apostol si San Pablo sa mga Hentil at nagtatag siya ng mga unang komunidad ng mga Kristiyano. Malaking bahagi din ng Bagong Tipan ang isinulat ni San Pablo sa kanyang komunidad at kaibigan sa pananampalataya. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang dalawang haliging ito ng ating simbahan at pananampalataya na pagkalipas na maraming siglo ay nananatili at patuloy na nagbibigay liwanag sa buong mundo. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon,
Maraming salamat po sa kaloob mong panibagong araw para mahalin ka at ang aming kapwa. Lagi nawa akong maging matulungin at huwag kong baliwalain ang habag at pagmamahal na dumadaloy mula sa iyong sagradong puso. Mahal na puso ni Jesus, sinasamba kita. Mahal na puso ni Jesus, pinupuri kita. Mahal na puso ni Jesus, pinasasalamatan kita. Mahal na puso ni Jesus, minamahal kita. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.